3 araw na lang bago ang pagsabog ng mga zombie. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo bago ang pagsabog ng mga zombie? Bilang isang night owl, pinipigilan ko ang sarili ko sa ilalim ng kumot. Habang ako'y nagbabad sa ilalim ng kumot, tumingin sa mga sagot sa internet. Ako si Suwan. Isang taong mahilig magpuyat at makinig sa balita. Isang nag-iisip na solong tao. Isa ring nakaligtas matapos ang pagsabog ng mga zombie. Ako na nagtapos sa kursong biyolohiya, ay pumasok sa isang kumpanya ng gamot na nakatuon sa biopharmaceuticals. Dahil sa trabahong ito, ako ay nakaligtas sa mga pagsubok ng katapusan ng mundo. Isang karaniwang araw lang iyon. Katulad ng dati, natapos ko na ang mga gawain ko sa araw na iyon. At naghanda akong magpunta sa CC para magpahinga. Pero hindi pa ako nakakarating sa pintuan ng teeth. Nakita ko si Hijayan Feng mula sa K-Ampersand at team. Mukhang kabado, hinila niya. Si Mingyao mula sa grupo namin papasok sa opisina sa tabi ng Keith. Si Mingyao ay maituturing kong matinding karibal. Madalas kaming hindi magkasundo sa trabaho. Marahil ay dahil sa hindi pagkakasundo ng aming aura. Pagkakita pa lang, wala nang magandang ngiti. Ngunit hindi ko pa narinig na may kinalaman siya kay Hijayan Feng. Sa katunayan, kasal na si Hijayan Feng. Bilang isang mahilig sa chismis, hindi ko dapat palampasin ito. Kahit na hindi ito masyadong natural. Pero palihim pa rin akong pumasok sa opisina sa kabila. Sumandal ako sa dingding para pakinggan kung ano ang pinag-uusapan nila. Kasi parang may malaking chismis talaga. At nang marinig ko, nagulat ako. Buti na lang at naging medyo immoral ako ngayon. Biglang hinila si Mingyao papasok sa opisina. At nagulat din siya. Anong nangyayari, nagtatrabaho ka pa ba? Masama kung may makakita sa atin. Magsalita ka ng dahan-dahan. Mahalaga ito. Mukhang may mali talaga kay Hijayan Feng. Kailangan kong maging mas maingat. Ngayon, nakatanggap ang grupo namin ng isang lihim na misyon. Anong misyon? Nagde-develop ng isang bakuna. Hindi ba ito talaga ang trabaho ninyo? Bakit ang dami ninyong sikreto? Pakiramdam ko parang walang kwenta ito. Parang hindi masarap kainin. Handa na akong umalis. Hindi ko pa nakita ang ganitong uri ng virus. Ayon sa mga datos, nagdududa ako na ito ay isang bakuna na pumipigil sa virus ng mga zombie. Sabi ni Hijayan Feng. Masyado itong kapana-panabik. Nakatayo rin ako sa aking lugar. Ang mga zombie para sa isang tao na mahilig mangarap, na palaging nag-iisip kung ano ang gagawin kung dumating ang mga zombie, ay talagang pamilyar sa akin. Ito ay sobrang pamilyar sa akin. Ngunit ngayon ay tahimik na tahimik. Walang balita tungkol sa pagsabog ng mga zombie. Bakit nag-umpisa na silang gumawa ng bakuna? Sa oras na ito, ang puso ko ay mabilis na tumbiting. Bagamat hindi ito malamang, wala namang dahilan si Hijayan Feng para magsinungaling. Ano nang sinasabi mo, anong zombie? Baka napanood mo ang Resident Evil at naligaw ka na sa isip mo. Wala namang nangyayari, aalis na ako. Mas mabuti na huwag tayong magkasama ng matagal. Hindi maganda kung makita tayo ng iba. Bakit kita lolokohin? Hindi ko pa kailanman nakita ang virus na ito. Lahat ng sintomas nito ay tugma sa mga katangian ng mga zombie sa pelikula. Sa kasalukuyan, wala sa lungsod D. Ito ay isang sample na ipinadala mula sa lungsod Linhai. Malapit lang ang Linhai sa atin. Ano bang ibig mong sabihin? Mukhang seryoso talaga si Hijayan Feng. Halatang naguguluhan si Mingyao. Wala ka nang dapat itanong pa. Pagkatapos ng trabaho mo ngayon, umuwi ka agad at mag-ipon ng kaunti. Ayon sa alam kong bilis, kung hindi ito makokontrol sa loob ng 3 araw, mawawasak din ang lungsod D. Nang matapos sabihin ni Hijayan Feng ang mga salitang ito, agad siyang umalis sa pinto. Ako naman, sobrang kinakabahan na parang lalabas na ang puso ko. Kilala ko ng mabuti ang lungsod Linhai, dahil ako ay taga Linhai. Ngunit umalis na ako sa Linhai ng 10 taon na. Mula nang namatay ang aking mga magulang dahil sa aksidente sa sasakyan. Nakatanggap ako ng malaking halaga ng kompensasyon. Noong panahong iyon, nasa huling taon ako ng high school. Maganda ang naging resulta ng aking entrance exam. Kinuha ko rin ang pera at umalis sa lugar na puno ng sakit. Hindi ko akalaing matapos ang napakaraming taon. Maririnig ko pa rin ang pangalang iyon. Agad kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan si Sugilan. Sa mga nakaraang taon, kahit na hindi ako nakabalik, ngunit madalas pa rin akong nakikipag-ugnayan kay Sugilan. Ngunit hindi ko siya makontak sa telepono. Agad akong nagpadala ng para tanungin si Sugilan. Sugilan, mayroon bang espesyal na sitwasyon sa Linhai ngayon? Kumusta kayo? Agad kong binuksan ang app ng Weibo. Karaniwan, kapag may malaking pangyayari, nagiging trending ito. Ngunit walang anumang balita tungkol sa Linhai. Tahimik pa rin ang trending list. Mayroon pang mga balita tungkol sa mga sikat na tao na nalulumbay at nalasing. Sinubukan ko ring hanapin ang salitang zombie. Mayroon lamang 10 bagong update. Ito ay tungkol sa mga nilalaman ng pelikula na ibinahagi ng mga netizen. Nang gusto ko nang umalis, isang itim na avatar na may garbled text. Ang mensahe ng pangalan ay nagpahinto sa akin. 3 araw na lang ang natitira sa barrage. Magsisimula na ang pag-atake ng mga zombie.
Oras ng paglabas, 12:00 ng tanghali. Agad kong tiningnan ang oras. Ngayon ay 3:00 ng hapon. At ang oras na sinabi ni Direktor He ay tumutugma ng buo. May 3 araw pa. Hindi na ako makatiis dito. Bagaman ang lugar na pinagtatrabahuhan ko ay hindi ang pinakamalaki sa industriya ng gamot. Pero itinuturing na ito ay isa sa mga nangunguna sa kasalukuyan. Hindi magbibiruan si He Jianfeng tungkol sa sinasabi ng nag-anonymong Seropito. Karaniwan, hindi ako naniniwala sa mga chismis. Ngunit sobrang nakakagulat ito. Matapos manood ng napakaraming zombie na nobela at pelikula, bigla akong nagkaroon ng masamang kutob na ang mga zombie ay talagang maaaring dumating na. Agad akong umalis sa opisina. Nagmamadali akong pumunta sa opisina ni Direktor Zhao. Nasa proseso ng pag-aayos ng mga dokumento si Direktor Zhao. Tingnan mo kung gaano ako kabalisang dumating dito. Agad akong tinanong kung anong nangyari. Ang apura mo naman. Direktor Zhao, gusto ko sanang magpaalam ng ilang araw na bakasyon. May nangyaring problema sa isang nakatatanda sa pamilya namin. Kailangan kong umuwi sandali. Siyempre, hindi dapat magduda ang iba. At saka, makakapagpaalam pa ako ng mas maraming araw. Kahit na peke ang balitang ito, hindi ko pa rin mawawala ang trabaho ko. Kahit paano, kailangan mo pa ring mag-leave. Kakalive lang din ni Mengyao ng ilang araw. Kakalive lang din ni Mengyao ng ilang araw. Sabi niya may kailangan daw siyang asikasuhin. Hindi naman kayo magkasundo dati. Pero ngayon, pareho na kayong dalawa. Alam ni Director Zhao na hindi kami magkasundo. Hindi ko na rin ipinaliwanag. Talagang nag-aalala si Director Zhao. Bigyan mo ako ng ilang araw na bakasyon. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang trabaho ko pagbalik ko. Karaniwan, maganda ang relasyon ko kay Director Zhao. Madalas kaming nagbibiruan. Sa isang taon, hindi ka man lang nagbakasyon kahit isang beses. Ngayon, nagpunta ako para humingi ng leave pero hindi ako pinayagan. Mukhang ako na ang masama dito. Tumawa si Director Zhao ng ilang beses. Kumuha siya ng isang leave form at nilagdaan ito. Pinapabilis niya akong punan ito. Nanginginig ang mga kamay ko sa nerbiyos. Pinuputol ko ang dahilan at pangalan. Hawak ang leave form, nagmadali akong bumalik sa aking desk. Inayos ko ang mga gamit. Hindi ko sinabi ang balitang ito sa kahit sino. Siyempre, mali ang makinig ng patago. At hindi ko rin matiyak kung tama ang balitang ito. Kung totoo ngang may mga zombie. Sa ganitong sitwasyon, wala akong maililigtas. Pagkatapos mailagay ang mga gamit sa bahay, sumakay ako sa Itriko at dumiretso sa malapit. Nagsimula nang mag-imbak ang pinakamalaking supermarket. Wala akong masyadong kaibigan sa pang-araw-araw. Pagkatapos ng trabaho, nasa bahay lang ako. Marami akong naimbak na pagkain sa bahay. Naranasan ko ang lockdown sa bahay ng ilang buwan noong nakaraang taon. Mas malakas ang kamalayan ng lahat sa pag-iimbak. Katatapos lang ng bagong taon. Nasa gitna ng 6.18 na aktibidad. Umorder ako sa isang online shop ng maraming merienda at mga gamit sa bahay. At darating ito sa loob ng 2 araw. Pero hindi pa rin ito sapat. Malaki ang supermarket na ito. At malaki rin ang shopping cart. Itinulak ko ang cart papunta sa food section. Batay sa karanasan ko sa pagbabasa ng nobela. Kung talagang darating ang mga zombie, maraming mga taong nagbago. Kaya ang mga bagay tulad ng planta ng kuryente at planta ng tubig ay maaaring hindi na gumana ng maayos sa lalong madaling panahon. Kaya't kailangan talagang mag-imbak ng sapat na tubig, kuryente, at mga pagkaing matagal ang shelf life. Isinasaalang-alang na sa ngayon ay walang anumang balita. At walang epidemya. Ang malakihang pamimili ay maaaring magdulot ng pagdududa sa iba. Balak kong bumili ng paunti-unti sa iba't ibang supermarket. Sa supermarket na ito, bumili ako ng ilang pangunahing pagkain. Bigas na ay 5. Harina da ay 5. Noodles S20. Instant noodles S20. Lunch meat das 20. Mga instant na pagkain tulad ng self-heating hotpot, self-heating rice, at mga lata, at kumpleto ng mga 50. Mineral na tubig na pinarami ng 50. At ilang merienda. Nagdagdag pa ako ng isang cart sa pag-checkout. Tinanong ako ng cashier na si Lin Xiao kung bakit ako bumili ng ganito karami. At mumiti pa siya habang tinatanong iyon. Kaya't napilitan akong umiti at sabihin na para ito. Ipadala sa mga bundok bilang init. Matapos magbayad, agad kong inilipat ang mga bagay sa sasakyan. Hindi sapat ang mga bagay na ito. Ngunit nakakuha na ito ng atensyon ng mga tao sa paligid. Agad akong nagmaneho pa uwi. Kakatapos ko lang ng kolehiyo at ginamit ko ang kompensasyon para bumili ng 120 square meter na duplex sa lungsod. Noong panahong iyon, gusto ko ng tahimik na buhay. Kaya't pinili ko ang isang medyo tahimik na komunidad. Wala naman akong ibang hilig sa araw-araw. Mahilig lang talaga akong magtanim ng gulay. Noong ibinebenta ang bahay, sinabi nila na sa palapag na ito. May libreng terrace pa sa itaas. Nang marinig ko, naisip ko, ang saya sigurong magtanim doon. Tahimik pa sa itaas. Hindi mo na kailangang tiisin ang ingay mula sa itaas. Kaya agad ko itong binili ng buo. Dahil nakita ng ahente na mabilis akong nagdesisyon. Nirerekomenda rin niya sa akin ang isang maaasahang kumpanya ng renovation. Noon, iniisip ko na rin na baka mag-isa na lang akong tatanda.
Ah, kung mag-isa ka lang titira, mas mataas talaga ang antas ng seguridad. Kaya nung nagpa-renovate ako, ginamit ko ang pinakamagagandang materyales. Dahil ito ay isang palapag, isang tahanan. Palagi kong nararamdaman na hindi ito ligtas. Kaya't ang pinto sa bahay ay gumagamit ng 3 layer na pintuan laban sa nakawan. At mayroon pang password lock, fingerprint lock, at sama-samang susi para sa pagbubukas ng pinto. Ang mga salamin sa bahay ay pinalakas na salamin. At ang ingay na pagkakahiwalay ay ginawa ng pinakamainam. Pangunahing takot ko ay ang sobrang ingay sa loob ng bahay. May mga problema akong nakuha mula sa ibaba. Pero nanatili ako dito hanggang ngayon. Maliban sa unang 2 taon. May mga bumabalik paminsan-minsan. Sa mga nakaraang taon, wala nang bumalik. Siguro isa ito sa mga ari-arian ng mayayamang tao. Hindi ko akalain na ang mga hakbang na ginawa noon para sa seguridad ay ngayon ay nagagamit na. Ang mga binili sa supermarket ay hindi sapat. Agad akong nag-order sa iba't ibang delivery apps. Ng 10 beses ng mga binili ko kanina. At iba't ibang merienda. Mga sanitary napkin at toilet paper. Mga gamit sa bahay. Kulang ang mineral water. Tumawag ulit ako sa kumpanya ng inuming tubig. Umorder ako ng 100 drum ng tubig. Ito ay isang malaking order. Sabi ng tumawag, dadating ito bukas ng umaga. Nang matapos ko na ito, madilim na. Nagluto na lang ako ng kaunting noodles. Agad kong inayos ang 2 guest room at ang sala. Naghahanda para gawing storage room. Ngayon ay bumili lang ako ng pagkain at mga gamit sa bahay. Bukas ay kailangan ko pang bumili ng higit pang mga bagay. Nakita ko sa plaza sa ibaba. Isang grupo ng mga tita na sumasayaw ng Lotus Pond Moonlight. At may ilang mga bata na naglalaro. Ang masiglang tanawin na ito ay walang anumang senyales ng paparating na bagyo. Mayroon din akong kaunting pagdududa. Baka hindi talaga dumating ang mga patay. Ngunit hindi ako makapagpusta. Kung talagang dumating sila, wala akong anumang paghahanda. Kaya maaari akong maging isa sa mga zombie. Isang empleyado na walang laban. Hindi ko kayang makipag-agawan sa iba. Ang pinakamainam na paraan ay manatili sa bahay. Nakapag-ayos na ako sa bahay. Nagawa ko na ring ilista ang mga bagay na kailangan ko. Sa ganitong paraan, bukas ay diretsyo na sa destinasyon. Mga pagkain. Pumili ng mga pagkain na may mahabang shelf life, mataas ang enerhiya at madaling dalhin. Kasama na ang mga canned goods at compressed biscuits. Langis, asin, asukal, tubig, mani at alak. May gatas, gatas na pulbos, karne at mga gulay at prutas. Bumili ng maraming dalandan, limon at mansanas. Ang mga ito ay matagal ang shelf life. Maaari rin itong magbigay ng mga kinakailangang bitamina. Mga bagay na maaari mong gawin sa bahay. Tulad ng munggo, soya at kidney beans. Maaari itong gamitin para gumawa ng bean sprouts at tofu. Maaari kang magtanim ng gulay sa balkonahe. Nakabili na ng higit 10 klase ng binhisik yan. Pero hindi pa sapat. Kailangan pang bumili ng mas marami pang binhi ng gulay na maikli ang panahon ng pagtatanim. 2, mga bagay para sa pamumuhay. Dahil palaging nasa bahay lang. Mga damit sa tag-init at taglamig, protective suit, gas mask, sapatos, medyas, at iba pa. Pati posporo, lighter, kandila, power bank, baterya. Solar lamp, solar generator, solar panel. Masyadong malakas ang tunog ng diesel engine. Sa oras na ito, huwag gumamit ng purifying device. Kailangan lang ng filter at purifying sheet. Multifunctional na kutsilyo at lagari ng sundalo. Palakol, lubid para sa paglikas mula sa mataas na gusali. Kung talagang wala ng ibang paraan. Kailangan kong umalis sa aking tirahan. Kailangan kong bumili ng ilang extra na computer, tablet at cellphone. I download ang mga pelikula, laro at mga variety show. Kung talagang mawalan ng kuryente at internet. Kung gayon, ang mga ito ang makakasama ko sa mga araw na ito sa bahay. At ang drone. Ito ay para sa pagkuha ng impormasyon sa pelikula. At isang kailangang kagamitan para sa pagdadala ng maliliit na bagay. Maaari rin akong tumingin sa sitwasyon sa labas. Tape measure, maliit na ventilador, oxygen machine, salamin, teleskopyo, mapa. Kung talagang aalis dito. Kailangan din sa labas. 3 uri ng gamot. Thermometer, mask, gamot sa sipon, gamot sa pamamaga. Pain reliever, anti-diarrhea, bandage, gauze, band-aid. Yunan baiyaw, alcohol, bitamina, antibiotic, fengshan. Kailangan ihanda ang lahat ng karaniwang gamot. Mayroon ding iba't ibang mga aklat. Pang-alis oras din ito. Pwede ring bumili ng ilang aklat sa medisina. Tulad ng tungkol sa karaniwang sakit. At pati na rin sa masahe. Mga aklat tungkol sa pagtatanim ng mga gulay. Sa ngayon, hindi ako ang napiling tao sa isang nobela. At wala rin akong anumang kapangyarihan. Ang magagawa ko lang ay maghanda. Ihanda ang lahat ng posibleng kakailanganin. Nang matapos kong ilista ang lahat, hating gabi na. Hindi pa rin sumasagot si Sugilan sa mga mensahe ko. Tumawag ulit ako ng ilang beses. Pero wala pa ring sumasagot. Mukhang may nangyari na talaga. Pero sa ngayon, wala pa ring anumang balita. Mukhang gustong pigilan ng gobyerno. Muna para makita kung makakagawa ng bakuna. Parang sasabog na ang ulo ko. Wala akong kahit kaunting antok. Naisip ko pa nga,
Kung kailangan ba ng 3 araw? O bukas ay magbubukas na lang ako ng mata. At nandyan na ang mga zombie. Sa isip ko, inalala ko lahat ng mga nobela at pelikulang napanood ko noon. Pinilit kong alalahanin lahat ng kaya kong maalala. At ang naging konklusyon ko ay, kung pwede magpakaligtas na lang. Huwag mong akalaing ikaw ang tagapagligtas ng mundo. At huwag ka ring magpakabanal-banalan. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi ko na talaga kinaya. Nakakatulog din ako sa huli. Nagset ako ng alarm sa alas 7. Pagkatunog ng alarm, agad akong nagising. Dati, nagpapalipas muna ako ng 10 minuto bago bumangon. Pero ngayon, unang ginawa ko ay buksan ang cellphone at mag-internet. Hinahanap ko agad kung may balita tungkol sa pagputok ng zombie outbreak. Wala pa ring balita. Hindi pa rin sumasagot si Sugilan. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon sa Linhay. Pero pagpasok ko sa Morlang, nag-update ng bagong post si Anonymous 07. 2 araw na lang bago sumabog ang kaso ng sangkot. Totoo nga, ipinapakita lang sa atin ang mga bagay na gusto nilang ipakita. Tahimik pa rin ang internet. Normal pa rin ang topic ng sangkot, parang pangkaraniwang rekomendasyon ng pelikula. Hindi ko alam kung lahat ba ay napatahimik na. Ang weibo ng taong ito ay hindi pa natanggal. Siguro dahil wala itong simula o wakas. Walang naniniwala, di ba? Naisip ko na marami akong bibilhin ngayon. Wala talaga akong gana. Kumain lang ako ng kaunti at umalis na. Bago umalis, nag-ayos ako ng oras para sa delivery. Para hindi sabay-sabay ang pagdating nila. Siyempre, ang dami nito bigla. Ay tiyak na magdudulot ng pagdududa. Ayon sa listahan na ginawa kahapon, bibili ako ng mga bagay-bagay sa bawat tindahan. Mga ito. Ang ipon ko mula sa mga taon ng trabaho, kasama ang naunang kompensasyon, ay sapat na para sa malaking pamimili na ito. Dapat ay pinagpapala rin ako ng mga magulang ko sa langit. Ngunit pagdating sa isang supermarket, nakita ko si Mingyao. Naka-star style siya na parang natatakot na makilala. Naka-mask at salamin. At may suot pang sombrero. Hindi siya makikilala ng iba. Pero ako, agad ko siyang nakilala. Kagaya ko. Puno ang cart niya. Mukhang nagsimula na rin siyang mag-imbak ng mga gamit. Sa ganitong panahon, talagang labis ang pasasalamat ko kay Hijayan Feng. Pabalik-balik siya ng ilang beses. Sa wakas, nabili rin namin lahat ng nasa listahan. Pag-uwi namin, sakto namang dumating ang unang batch ng mga pinadeliver. Talagang hindi ko na magawang magpahinga pagkakuha ko. Bilisan mo at ilipat ang mga bagay sa kwarto. Darating na ang nagdadala ng tubig. Ang nagdadala ng tubig ay isang matabang matandang si Zhu. Nakita niyang bumili ako ng napakaraming tubig. May kasama pang isang batang babae. Masaya niyang sinabi, ito ang unang pagkakataon na maraming tao ang bumibili ng tubig para sa bahay. Kamakailan lang, hindi maganda ang kalidad ng tubig sa komunidad. Uminom ako, hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan. Kaya bumili na lang ng marami ng sabay-sabay. Walang oras sa trabaho. Sumagot ako ng may ngiti. Mabuti naman ang kalidad ng tubig sa bahay natin. Walang problema sa pag-inom. Si Lao Zhao ay ngumingiti ng tanga. Sobrang dami ang 100 bariles ng tubig. Tinawagan pa ni Lao Zhao ang isang katulong. Mabilis silang kumilos, 2. Naipasok nila lahat ng tubig sa sala. Buti na lang at malaki ang 2 kwarto. Marami ring kabinet sa sala. Naipagtago lahat ng gamit. At naipagpatong-patong. Naipasok ang 100 timba ng tubig. Puno na ang sala. Pinauwi ang 2. Naalala ko ang isang balita na nakita ko dati. Ang mga ilegal na gusali ay bumagsak. Dahil sa sobrang dami ng tao. Kaya't naghanap ako ng impormasyon online. Ayon sa aking nahanap na pamantayan sa bigat ng mga gusali. Ang pamantayan sa bigat ng sahig ng mga residensya na gusali. Itinakda na 2,000 newtons bawat metro kwadrado na buhay na karga. Mga mabigat na kasangkapan sa opisina at iba pa. Ang nakapirming karga para sa sahig. Karga ng makapal na sahig at plastering sa ibabaw ng sahig. Batay sa iba't ibang kapal ng disenyo ng sahig. Kadalasan ay nasa saklaw na 100 hanggang 200 mm. Tinatayang nasa 3.5 hanggang 6.0 GIS bawat metro kwadrado. Tinatayang 350 hanggang 600 kilo bawat metro kwadrado. Tinatayang nasa 5.5 hanggang 8.0 kilonewton bawat metro kwadrado. Tinatayang 550 hanggang 800 kilo bawat metro kwadrado. Dahil sa mga materyales tulad ng semento, karaniwang may safety margin. Ang mga disenyor ay kadalasang may mataas na pagtingin sa bakal. Kaya ang aktwal na kapasidad ng pagdadala ay maaaring bahagyang mas mataas kaysa sa disenyo. Nag-aalala na ang ganitong dami ng tubig ay nakatuon sa hindi sapat ang kapasidad ng sahig ng sala. Naglagay ako ng bahagi ng tubig sa iba't ibang sulok ng mga kwarto. Nagpapasalamat ako na pinili ko ang itaas na palapag. At mayroon pang balkonahe sa itaas para magtanim ng gulay. Kahit sa maliit na balkonahe sa labas ng kwarto, nagtatanim din ako ng gulay. Mga gulay na itinanim noong Mayo. Ngayon ay namumulaklak at nagbubunga na. Dati, inalagaan ko lang ito bilang pandekorasyong halaman. Hindi ko inakalang magagamit ko pala ngayon. Marami ring gulay sa balkonahe. Nagsisimula na silang mamunga, kaya kahit palaging nasa bahay, may sariwang gulay pa rin akong makakain.
Buti na lang at nakasanayan ko ng mag-ayos at mag-organisa ng mga gamit. Kaya mabilis kong nahanap ang mga pagkain sa bahay. Nakaayos ito ayon sa petsa. May natitirang espasyo pa. Parang kulang pa rin ang mga bagay. Naisip ko na may sariwang gulay. Ngunit walang karne. Kaya mag-alaga na lang ng kaunting hayop para sa karne. Hindi pwedeng manok na maging gansa. Sisilak at maingay ito. Mas hindi makatotohanan ang baboy. Sa huli, naisip ko ang isda at kuneho. Madaling alagaan ang isda, walang ingay. Kailangan lang ng tubig at pagkain. Mabilis dumami ang mga kuneho. Kailangan lang ng damo. Sabi ng gawin, gawin na. Agad akong pumunta sa pamilihan para bumili. Isang malaking aquarium na pwedeng alagaan sa bahay. Bumili ako ng mga fingerlings ng grass carp, silver carp, at ilang karaniwang kinakain na isda. Bumili rin ako ng ilang lalaking at babaeng kuneho. Bumili ako ng ilang mas malalaking kulungan. Sa huli, pumunta ako sa tindahan ng feeds at bumili ng pareho. 12 ng sako ng feeds at damo ang inuwi ko sa bahay. Pagkatapos kong i-assemble ang aquarium ayon sa manual at ilagay sa sala. Inakyat ko naman ang solar generator sa balcony at inassemble ko ito. Diretso ko itong ikinabit sa aquarium. Sakto rin para masubukan kung maayos ba gumagana ang solar generator. Kahit mawalan ng kuryente sa susunod, tuloy pa rin ang supply ng oxygen. Ito na kasi ang magiging source ko ng karne kapag naka-quarantine ako sa bahay sa hinaharap. Masigla ang mga kuneho. Lagi silang magkapares na naglalapit. Mapuputi at cute pa sila. Nakakahiya na parang ayaw ko ng kainin. Sige, pag-usapan na lang mamaya. Sa huli, ang mahalaga ay makasurvive. 8:00 ng gabi. Muling nagsimula ang sayaw sa plaza sa labas. Biglang tumunog ang notification ng Sisugilan ito. Agad akong pumasok sa chatbox. Suwan. Ayos lang kami ngayon. Nasa bahay lang kami. Kaya lang, hindi masyadong maganda ang internet. Putol-putol. May nangyayari ba dyan sa inyo? Wala, Sugilan. Ano ba talaga ang nangyayari dyan? Hindi rin namin alam. Patuloy lang na nasa bahay. Tulad ng dati, naka-quarantine sa bahay. Kamakailan lang, biglang isinara ang isang ospital. Narinig ko mula sa kapitbahay na bigla na lang. May isang tao na nagwawala at kumagat ng ilang tao. Nagtatrabaho ang anak ni Tita Lee doon. Hindi pa siya bumabalik. May anunsyo ang komunidad na kamakailan. May virus na katulad ng rabies na kumakalat. Kaya't manatili tayo sa bahay. Kasi ang katulad ng rabies ay kumakagat. Mukhang talagang posible itong maging delikado. Sapat ba ang pagkain nyo? Kaya't manatili kayo sa bahay, huwag lalabas. Mukhang seryoso ito. Suwan, talagang napaka-proud mo na. Natakot siya sa nakaraang pandemya, kaya laging may stock na pagkain. May ganitong sitwasyon ba sa inyo? Hindi ko nasabi ang totoo. Dahil kay Sugilan, sapat na ang pagkain niya. Hindi na ako nag-aalala. At si Sugilan, hindi na rin siya dapat mag-alala. Mag-ingat kayo sa bahay. Kung may ibang tao, huwag mong buksan ang pinto. Hindi ko alam kung paano kumakalat ang virus na ito. Huwag kayong mahawa. Huwag kang mag-alala, Suwan. Ingatan mo ang sarili mo. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon sa Linhay. Siguro mahina ang internet dahil takot silang kumalat ang balita. Talagang magandang paraan ang mag-quarantine sa bahay. Hindi ko alam kung anong estado na ang narating ngayon. Dahil pinayagan ng tahimik ng mga kumpanya ng gamot na gumawa ng bakuna. Dapat sana ay makokontrol ito. Pero paano kung hindi? Hindi natatakot sa paano kung natakot sa 1,000. Mas mabuting maging handa ng lubos. Alam kong ligtas na ang bahagi ni Sugilan. Hindi. Nagsimula na naman akong mag-alala tungkol sa sarili ko. Kailangan pa ng oras para sa pag-develop ng bakuna. Pero may 2 na lang na araw, hindi na ito sapat. Tiningnan ko ulit ang bahay. Pero parang kulang pa rin ang lahat. Sumakay ulit ako ng sasakyan para mamili. Pumunta ako sa ibang supermarket. Ngayong nakita ko na naman na may ilang tao na nagsimulang bumili ng lokal na produkto. Mukhang may ilang tao pa rin na may alam tungkol dito. Hindi halata na marami akong binili dahil nakihalo ako sa kanila. Agad kong kinuha ang mga paborito kong snack at frozen food. Ngayon, hindi ako agad umuwi. Nag-drive ako at dumaan sa mga supermarket sa paligid, isa-isa kong tiningnan. Talagang may mga 10 tao na nagsimulang magbuhat ng mga gamit sa sasakyan. Mukhang marami rin silang binili. Nakipag-ugnayan na ako sa banda ng Linhay. Dapat na ipakalat na rin ang balita. Dahil sa karanasan noong pandemya. Kapag may konting balita, nagsisimula ng mag-imbak ng pagkain ang lahat. Maganda ito. Sa wakas, totoo ngang dumating ang mga zombie. Mas marami ang mga nakaligtas. Nang bumalik sa komunidad, nakita rin ang ilang pamilya na nagdadala ng mga gamit. Hindi pa puno ang komunidad na ito. Siyempre, medyo malayo. Karamihan dito ay mga lolo at lola na nagre-retiro. Naranasan nila ang gutom noong mga panahon ng taggutom. Sanay ang bawat pamilya na mag-imbak ng pagkain. Hindi na rin ako masyadong nag-aalala. Siyempre, mababait naman ang mga lolo't lola sa komunidad na ito. Karaniwan, binabati pa nila ako. Sa pagbalik na ito, halos na puno na ang bahay. Maliban sa kama at daanan, lahat ay puno ng mga supplies. Isang araw na lang bago kumalat ang virus sa lungsod ng Yi. Maaari na akong magpahinga.
Matagal na akong nagtatrabaho ng 976. Hindi na kasing lakas ng dati. Sa loob ng 2 araw, nagtatrabaho ako ng walang tigil. Kapag nagpapahinga ako, ramdam ko na ang sakit sa likod at balakang. Hindi ito maganda. Talagang nakaharap na ako sa mga zombie. Wala na akong lakas kahit panghawak sa manok. Umiwas na naman siyang mag-order sa Shopee ng treadmill at ilang kagamitan sa pag-ehersisyo. Sana maihatid bukas agad. Naisip niya na handa na siya. Sa wakas, makakapahinga na siya sa bahay. Masaya ang kanyang pakiramdam, nagluto siya ng isang mangkok ng turkey noodles. Nilagyan niya ng keso at ham. Masaya niyang nilasap ang pagkain. Takot na mawalan ng balita. Naglilipat-lipat ako sa ilang social media. 8:00 na. Talagang iba ang gabi ngayon. May ilang account na nagsimulang mag-post ng updates na nagsasabing may nangyaring insidente ng pagkagat sa isang lugar. Tingnan ang mga video na kumakalat sa internet. Talagang parang nag-aalab ang rabies. Ang mga tinamaan ay nangangagat ng kahit sino. Pero mabilis na tinanggal ang video. Pati ang post ay binura rin. Buti na lang at paulit-ulit akong nag-refresh kaya hindi ko ito na-miss. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung paano kumakalat ang virus at ang mga partikular na sintomas nito. Pero matagal na akong nagtatrabaho sa pabrika ng gamot. Marami na akong nakitang iba't ibang virus. Ang mga nobela at pelikula ay mga pantasya ng lahat. Hindi naman palaging ganoon ang realidad. Bumili na ako ng iba't ibang uri ng mga maskara, protective suits, at face masks. Kung ito ay naipapasa sa hangin, hindi pwedeng laging nakasara ang bintana sa bahay. Bumili rin ako ng ventilation system. Oxygen generator, bumangon na at sundin ang manual para assemble ito. Kung ito ay naipapasa sa pamamagitan ng kontak, ang hindi lumabas ang pinakamainam na paraan. Hindi mahirap ang pagbuo. Mabilis lang itong nabuo. Ikinekonekta na sa solar generator. Kahapon, nakakonekta na ang aquarium. Mukhang maganda ang gamit nito. Basta maganda ang panahon, hindi maubusan ng kuryente. Mayroon pang storage function. Kahit umuulan, pwede pa rin gamitin. Mataas ang balkonahe. Basta't hindi drone ang kukuha ng larawan. Walang makakaalam na nagtanim tayo ng gulay. Bumili rin ako ng ilang malalaking drum ng tubig. Kahit maubos ang tubig sa bahay, pwede pa ring mag-ipon ng tubig ulan. Mga cellphone at tablet na binili ko. Mabilis na kumonekta sa Wi-Fi. Nag-download ng iba't ibang pelikula, palabas at laro. Nag-download ng iba't ibang pelikula, palabas at laro. Walang mga ito, hindi ko maipasa ang oras. Kahit bumili pa ako ng ilang portable na mobile Wi-Fi. Kung sakaling mawalan ng kuryente, magtatagal pa ng ilang sandali. Mahalaga rin ang radyo. Noong hindi pa maunlad ang internet sa panahon ng pandemya, nagpadala pa rin tayo ng mensahe sa pamamagitan nito. Kapag talagang huminto na ang internet, ito na ang tanging paraan ng pagpapakalat ng impormasyon. Mabilis ang Wi-Fi. Na-i-download na ang lahat ng dapat i-download. Tumingin sa bahay na puno ng pagkain, inumin at gamit. At ang mga ito para sa pag-aaksaya ng oras. Parang kahit dumating ang katapusan ng mundo, kaya kong manatili sa bahay habang buhay. Ngayong gabi, masarap talaga ang tulog ko. Sapagkat nagawa ko na ang lahat ng pwede kong gawin. Ang natitira na lang ay humiga at magpahinga sa bahay. Kinabukasan, nagising ako ng kusa. Pumasok ang malakas na sikat ng araw mula sa labas. Parang walang nagbago, lahat ay katulad pa rin ng dati. Hindi ko lang alam kung ganitong mga araw ay magpapatuloy pa pagkatapos ng araw na ito. Pero ang araw na ito ay nagpapaalala sa akin na kailangan talagang maglagay ng makakapal na kurtina. Kapag tumingin ka sa labas, makikita agad ang dami ng supply sa bahay. Buti na lang noong bumili ako. Nakabili ako ng makapal na blackout na tela. Dapat matapos kumain, agad ko nang ikabit. Maglagay ng takip sa liwanag. Biglang naging madilim ang bahay. Kung ang mga gulay sa balkonahe ay hindi makakita ng araw sa mahabang panahon, siguradong hindi sila kasing ganda ng mga nasa rooftop. Ngunit wala tayong magagawa. Mahalaga ang buhay ngayon. Tumingin sa plaza. Ngayon ay linggo. Marami ang nakabakasyon lang sa bahay. Kasama ang mga bata na naglalaro sa loob ng subdivision. Marami ring matatanda ang namamasyal. Sa ganitong oras, hindi ko na kayang protektahan ang iba. Kailangan ko na lang mag-ingat para sa sarili ko. Hindi ko inakalang mararanasan ko rin ang buhay na walang iniintindi. Nakahiga ako sa kama habang kumakain ng merienda. At kumuha pa ako ng pinaka-cute na kuneho mula sa kulungan. Kumakain siya ng mga merienda na inilagay ko sa kanyang pagkain. Sa kanyang kaakit-akit na anyo, hindi ko na kayang kumain. Ito na ang magiging kasama ko sa hinaharap. Maliban sa mga isda at iba pang buhay na nilalang. Habang naglalaro ako sa cellphone, tinitingnan ang mga balita online. Parami na ng parami ang mga video tulad ng kahapon. May mga tao na ring nagsasalita online tungkol sa pagdating ng mga zombie. Pero karamihan ng tao ay hindi pa rin naniniwala. Sumasagot ng huwag magpakalat ng chismis, huwag gumawa ng chismis. Parang biro lang yata ito, mga ganitong salita. Kahit totoo man o hindi ang chismis, lagi pa ring may ilan na matalas ang pakiramdam. Na maagap na nagsimulang mag-imbak. Siyempre, ang mga oportunidad ay para sa mga handa. Pati ang pagkakataong mabuhay.
Sa mga sandaling ito, bigla akong natuwa na wala akong masyadong pamilya o kaibigan. Hindi ko kailangang mag-alala sa kaligtasan ng iba. Kahit medyo malungkot ang mag-isa, nakaraos din naman ako ng ganito sa loob ng maraming taon. Kung kailangan manatili sa bahay, edi manatili na lang. Habang iniisip ko ito, nakatulog ako. Pagkagising ko ulit, nagising ako dahil sa ingay ng ambulansya sa labas. Mabilis na tumalon mula sa kama at tingnan. Sobrang layo. Bilang isang may 600 degree na pagkabulag, tanging mga taong may kakaibang posisyon ang nakikita ko. Agad akong kumuha ng teleskopyo. Wala nang masyadong tao sa labas. Dapat sabihin, wala nang masyadong buhay na tao. Ang tunog ng busina ng 120 ay patuloy na umaabot sa aking pandinig. Ngunit wala nang doktor sa ambulansya. O nurse. Tanging isang grupo ng mga tao na may maputlang balat, na hindi na makilala, na may mga damit na may dugo at siraay. Nagsisimulang kumain ng isang tao na nakasuot ng puting coat. Ang patay na tao na iyon ay dapat na doktor. Wala nang mga matatandang nagbabalet sa plaza. May isang grupo ng mga zombie na kumakain sa mga taong nakahiga. Sa ibaba, ang paligid ay puno ng mga ito. May mga zombie na walang makain at nagsimula na maglakad-lakad ng walang direksyon sa komunidad. May mga tao sa lupa na nakagat na ng zombie. Ngunit nakita kong ang ilang nakahiga sa lupa ay gumagalaw. Unti-unting bumangon sila. Kakaibang posisyon. Ang mga kamay at paa ay baluktot na hindi katulad ng karaniwan. Ang katawan ay puno ng dugo at laman. Ngunit ang galaw ay hindi kasing bilis ng sa pelikula. Naglalakad na parang naliligaw patungo sa lugar kung saan nagtipon-tipon ang mga zombie. Ngunit sumali rin sa grupo ng mga kumakagat. Mukhang may nahawa sa komunidad. Dumating na ang ambulansya. Maaaring ang nasa ambulansya ang nahawa. Dala ang virus dito. Pero nakikita mong medyo mabagal ang galaw ng mga zombie sa ibaba. Mukhang mga zombie pa ito sa simula. Hindi pa sila ganap na nag-evolve. Gamitin ang teleskopyo para tingnan ang mga nakaligtas. At tinitingnan din nila sa bintana ang nangyayari sa ibaba. Pero wala silang magawa. Diyan siguro ay nandoon ang kanilang mga pamilya. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Hijayan Feng. Ngayon ang inaasahan ay mabilis na ma-develop ang bakuna. Buksan ang leke. Nagpadala ng mensahe sina Sugilan at Director Zhao. Suwan, nakita ko na ang balita. Sinasabi nilang nagkaroon ng pagsabog ng mga zombie. Ito rin ang nangyari sa atin nitong mga nakaraang araw. Buti na lang hindi kami umalis ng tiyuhin mo. Dito, alagaan mo ang sarili mo. Agad akong nagbigay ng balita kay Sugilan, Suwan. Mukhang hindi ako makapasok sa trabaho sa mga susunod na araw. Kailangan mong pahabain ang bakasyon mo. Nasa bahay ka ba, o kailang ba? Hindi ko akalain na may mag-aalala sa akin sa oras na ito. Bukod kay Sugilan, si Director Zhao rin. Walang anuman si Director Zhao. Nandito lang ako sa bahay. Ayos ka lang ba? Agad namang sumagot si Director Zhao na ayos lang siya. Kagabi lang ay pahinga ko. Mabuti naman. Hindi ko alam kung nalaman na ni Director Zhao ang balita. Siyempre, kung hindi dahil kay Hijayan Feng. Baka ngayon ko lang nalaman na may zombie outbreak na pala. Kung wala akong kahit anong paghahanda, gaano pa kaya ako tatagal? Nakipagkwentuhan muna ako sandali kina Sugilan at Director Zhao. Agad kong binuksan ang Weibo. Tama nga, puro tungkol sa zombie ang mga trending topic. Talagang sumabog na ang balita. Ang unang headline, dumating na ang mga zombie. Pinindot ko agad para tingnan. Puno ang plaza ng mga larawan at video mula sa iba't ibang lugar tungkol sa mga zombie. Mukhang mas malala ito kumpara sa amin sa komunidad. Mas lalo akong nakakita ng tunay na anyo ng mga zombie. Hindi ito ganap na katulad ng inilarawan sa mga nobela at pelikula. Hindi ang mga mata ay naging puti, kundi ang mga mata ay namumula. Lumalaki ang mga pupila. Nawawala ng sigla ang mga mata. Namumukol ang mga ugat sa mukha. Parang mga asul na ugat na kumakalat sa buong mukha. Umaabot hanggang lig. Sa unang tingin, mukhang normal ang kanyang lakad kahit walang sugat. Pero medyo hindi matatag. Nangangatog. Malubhang na apektuhan. May kulang na braso o paa. Kaya medyo kakaiba at baluktot ang lakad. Minsan nagagawa pa nilang maging propesyonal. Gaya ng mga mahihirap na galaw ng isang dancer. Hindi ko maiwasang mapahanga. Walang hanggan ang potensyal ng tao. Ang ganitong virus ay maaaring makasira sa cerebellum. Nagiging sanhi ng ataxia. Nagdulot ito ng problema sa balanse. May isang tao sa video na gumagamit ng pamalo para hampasin ang zombie. Mukhang hindi natatakot sa sakit ang zombie. Patuloy itong sumusugod sa tao. Palitan natin ng ibang video. Isang babae ang may hawak na hollow block. Malakas niyang hinampas ang ulo ng zombie. Halatang tumigil saglit ang zombie. Mukhang pareho ito sa nasa nobela. Ang ulo ang pinakamahina na bahagi ng mga zombie. Mukhang payat ang batang babae. Ngunit malakas siya. Sa 2 o 3 palo, nagkaroon ng butas ang ulo ng zombie. Uminom ang puting utak. Biglang nawala ng galaw ang zombie. Nahulog siya sa lupa. Mukhang ang pag-atake sa ulo ng zombie ay talagang isang magandang paraan para patayin ang zombie. Sa Lehigh, sunod-sunod na nag-upload ng maraming video. Sa lungsod Di, mukhang mas malala ang sitwasyon sa pagitan ng Lehigh at Di. Mukhang mas seryoso ang sitwasyon dito.
Ang mga zombie sa komunidad na tinitirhan ko ay halatang hindi kasing bilis kumilos ng mga nasa lihaigi. Mukhang unti-unti ring umuunlad ang mga zombie. Nagmamadali sa internet. Pumutok na rin sa grupo ng komunidad. Anong nangyayari sa ibaba? Ito ba ay mga zombie? Diyos ko, pumutok na sa internet. Tama, mga zombie nga. Natakot ako. Sobrang nakakatakot. Sa malaking katapusan ng linggo, ang dami ng tao sa labas ay nagkakasala. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa Lotus Pond, Wang Yutong, magdasal tayo sa mga namatay. Wala akong sinasabi. Hindi ko kilala ang mga tao sa grupo. Sa katunayan, talagang dumating na ang apokalipsis ng mga zombie. Ang pinakakatakot ay hindi ang mga zombie, kundi ang puso ng tao. Pangalawa, mas mabuting magpanggap na walang tao sa bahay. Sa mga nakaraang araw, marami akong nakitang nag-aabala sa paglipat. Ngayon, sinuri ko ng mabuti. Walang nakatira sa ilang palapag sa ibaba. Ang gusaling ito ay itinayo ng huli. Mababa ang occupancy rate. Ito ay pabor sa akin. Biglang naging tahimik ang komunidad. Wala na ring mga tao na sumasayaw sa plaza tulad ng dati. Tunog ng musika at sigawan ng mga bata. Wala nang mga buhay na tao para kainin ang mga zombie sa labas. Bumagal ang mga galaw. Nagmamasid sa labas. Sa kabila ng lahat, medyo malayo ito sa sentro ng lungsod. Hindi ganoon kadami ang tao. Ngunit napakakaiba ng oras ng pagsabog. Maraming tao ang nasa labas tuwing katapusan ng linggo. Nagkakagulo na sa internet. Magulo rin sa totoong buhay. Pero wala pa ring anumang pahayag mula sa opisyal. Yung eksenang nakita ko kanina, masyadong madugo. Kaya nawalan ako ng ganang kumain. Kaya kung ano na lang ang niluto ko ngayong gabi. Sakto namang binuksan ko ang laro at naglaro ng ilang beses. Nakita ko na naman na may mga mensahe na pumapasok sa group chat. May nakapasok bang zombie sa ikatlong palapag ng building 2? May malakas na kumakatok sa pinto. Akala ko ba sarado ang main door sa baba? Paano pa rin sila nakapasok? Kahit naliblib itong subdivision. Maganda naman ang mga materyales na ginamit dito. Matibay din ang gate ng subdivision. Hindi sila pumasok sa main door. Iyan ay may mga nahawaan sa loob ng gusali. Tama, nag-alboroto ang grupo. Hindi ito galing sa labas. Iyan ay mula sa loob ng bahay. Hindi naligtas sa loob ng gusali. Biglang nawala ang mga mensahe sa grupo. Lahat ay pumunta upang tingnan ang kanilang sitwasyon. Kung may nahawaan ba sa kanilang pamilya. Agad akong naghanap tungkol sa mga zombie sa lungsod D. Nagsimula ito sa Moore Plaza. Maraming tao roon. Nagkaroon ng kaguluhan kahapon ng tanghali. May ilang tao na nagkakagatan. Agad na dumating ang ambulansya. Pero marami na ang nahawa. Magulo na ang sitwasyon sa lugar. Gumamit ng baril ang mga pulis noon. Bago nila ito pinigilan. Ngunit marami na ang nakatakas mula sa lugar. Hindi alam kung ilan ang nahawaan at infected. Noong panahong iyon, ako'y mahimbing na natutulog. Mukhang may mga nahawa ng tao sa komunidad. Hindi alam kung sa pamamagitan ng laway o dugo ito kumakalat. O maaari rin bang kumalat sa hangin. Mahigpit na nakasara ang bahay. Nagsimula na ring magtrabaho ang oxygen machine. Hindi ako nag-aalala tungkol sa pagkalat sa pamamagitan ng dugo. Sa wakas, wala namang aktwal na kontak. Biglang may narinig na ilang sigaw mula sa building 2. Agad akong lumapit sa bintana. Itinaas ko ang isang sulok ng blackout curtain at tumingin. Marami ring ilaw ang nakabukas sa building 2. Ngunit hindi mo makikita ang anuman sa likod ng salamin at pader. Maganda ang soundproofing sa bahay. Naririnig mo. Hindi malakas ang tunog. Hindi ko alam kung ano na ang sitwasyon ngayon. Mabilis na bumukas ang pinto ng unit sa building 2. Ilang tao na nakasuot ng pambahay ay nagmamadaling tumakbo palabas. Talagang walang hanggan ang potensyal ng tao. May mga zombie na humahabol sa likod. Ilang tao ang talagang tumatakbo ng mabilis. Ang mga nakasuot ng pambahay ay nagkawatak-watak. Isang batang babae na tinatawag na Chen Min ay humahata ng isang batang lalaki na tinatawag na Lele at patuloy na tumatakbo. Ngunit ang mga sigaw ay humataksa. Mga zombie sa loob ng komunidad. Sobrang saya ng takbo, si Lele ay biglang nadapa sa mga nakausling tile sa daan. Ang humahabol na lalaki ay nakasuot din ng pambahay. May hitsura ng isang taong nasa gitnang edad. Bigla siyang bumangga kay Lele. Hindi na inisip ni Chen Min ang sarili. Agad siyang bumalik upang hilahin si Lele. Ngunit mas malakas ang lalaki sa kabila ng lahat. Lalo na't siya ay naging isang zombie na. Isang kagat sa katawan ni Lele. Biglang umiyak si Lele. Umiiyak din si Chen Min habang sinasalakay ang lalaki para kay Lele. Nawala na ang tunog ni Lele sa saya. Napapaligiran na sila ng mga zombie. Ibinato ng lalaki si Lele sa lupa. At tumakbo patungo kay Chen Min. Si Chen Min ay umiiyak at pinapalo si Lele sa lupa. Sinubukang gisingin si Lele. Pero kinagat ng lalaki ang liig ni Chen Min. Hindi nagtagal, namatay na rin si Chen Min. Agad na nagtipon ang mga zombie sa paligid. Kinain nila si Chen Min at si Lele. Ang iba pang tumakbo ng magkahiwalay ay mabilis ding hinabol ng mga zombie. Namatay sila sa kanilang mga bibig. Biglang tumayo si Chen Min. Sa tingin ko, ganito ang nangyayari kapag nagmutate agad pagkatapos mahawa. Ang mga susunod na eksena ay masyadong madugo. Ibinalik ko ang kurtina at bumalik sa kama. Malamig ang ugali ko.
Mas lalo akong naging mag-isa nang pumanaw ang mga magulang ko. Noong nag-aaral ako ang laging pinakamabilis sa klase ng dissection. Pero kapag tao ang nagkakapatayan sa harap ko, at nagkakainan, talagang nakakadiri pa rin itong panoorin. Mabilis na nagkalat ang grupo ng mga zombie at nagpatuloy sa paglalakad. Bumalik na sa katahimikan ang gusali dalawa. Nawala na rin ang mga ilaw. Wala nang anumang balita sa grupo. Ngayon, lahat ay natatakot na biglang magbago ang mga tao sa bahay. Buti na lang nag-iisa ako. Minsan, nakakaiwas ito sa maraming abala. Tahimik ang bahay. Paminsan may tunog ng buntot ng isda na humahampas sa tubig. Ang kuneho ay talagang mahilig kumain. Nandoon lang ito, umunguya ng Timothy grass. Hindi ako nag-iisa. May kasama pa akong mga ito. Ngayon ang unang araw ng paglaganap ng mga zombie. Wala akong nakagawian na magsulat ng tala-arawan noon. Ngunit ngayon gusto kong magpalipas ng oras. Binuksan ko na naman ang isang notebook. Darating ang araw na mawawala ng baterya ang cellphone. Ngunit ang papel ay maaaring magtagal ng matagal. Kaya't sinulat ko ang aking buhay. Sa panahon ng apocalypse ng mga zombie, kung sakaling isang araw ay talagang maging zombie ako, sana may makakita sa tala-arawang ito. Maaari itong ituring na patunay na ako'y nabuhay sa aking trabaho. Bawat salita ay mananatiling buo. Mga bakas na naiwan sa mundong ito. Hunyo 29, 2025, maaraw. Ito ang unang araw ng pagsabog ng mga zombie. Salamat kay Hijayan Feng. Sa nakaraang 3 araw, nakabili na ako ng maraming supply. Ang mga gulay sa bahay ay nagbubunga na. Kung gagamitin ng tama, maaari akong manatili sa bahay mag-isa ng 3 o 4 na taon. Kahit na maraming mga zombie sa komunidad. Ngunit sa ngayon ay maayos ang tubig, kuryente at internet. Kahit na nakatulog na ako kanina. Ang lahat ng aking nasaksihan kagabi ay nagpawala sa akin ng gana na maglaro. Maaga akong natulog. Hindi na kailangang pumasok sa trabaho, aya't hindi na kailangan ng alarm para magising ng maaga. Kahit may kurtinang pangharang ng araw sa bahay, hindi ko pa rin maramdaman ang sikat ng araw. Diretso akong natulog hanggang magising ng kusa. Binuksan ko ang cellphone at nagsimulang magbasa ng mga balita ngayong araw. Naglabas ng abiso ang City Hall kaninang umaga. Pinapakiusapan ang lahat na mag-imbak ng pagkain at manatili sa bahay. Huwag lumabas. Naniniwala akong makokontrol ito ng gobyerno. At mapoprotektahan tayong lahat. Mukhang ito ay para mapanatili ang katahimikan ng lahat. Kung talagang mabilis itong makokontrol, hindi sana ito kumalat mula sa Lihay patungong E-City. Sa grupo ng trabaho, bukod sa inilabas na isang abiso ng pagtigil ng trabaho kahapon, wala nang ibang balita. Hindi ko alam kung paano ang pag-unlad ng bakuna. May mga iba pang humihingi ng tulong sa isang platform. Ngunit ngayon, mahirap na para sa lahat na alagaan ang sarili. Hindi tulad ng dati na may mga lindol at pagbaha. Maari pang mag-donate ang lahat ng pera at bagay. Ngayon, kahit may pera, wala nang mabibiling bagay. Siguradong naubos na ang mga supermarket. Huwag nang pag-usapan ang mga supply. Maraming tao ang kulang. Minsan, ang kawalang interes ng tao ay hindi talagang kawalang interes. Ang pangunahing layunin ay ang tiyakin ang sariling kaligtasan. Wala akong nakitang anumang kapaki-pakinabang na balita. Binuksan ko ang refrigerator. Kinuha ko ang hand grab pancake. Sinimulan kong gawin ang aking almusal. Naalala ko noong maaga akong gumigising para pumasok sa trabaho. Hindi ko na nagagawang magluto. Kaya bumibili na lang ako ng siopao sa harap ng opisina. Bigla kong naisip, maganda rin pala ang buhay ko ngayon. Hindi na kailangang magtrabaho. Gusto mong gawin, gawin mo lang. Dahil sarado ang bahay. Bumili pa ako ng isang oil fume filter. Mababa ang ingay, hindi maririnig sa pader. Ang hand-pulled pancake ay nag-iingay na sa kawali. Bumuhos ng isang itlog. Gamit ang spatula, ikalat ito ng pantay. Ilagay ang hiniwang pipino, ham at chili sauce. Balutin ang 2 piraso ng dahon ng lettuce gamit ang spatula. Ilagay sa plato. Kahit na hindi ako madalas magluto. Pero mukhang maganda pa rin. Naghanda ulit ng isang baso ng soy milk. Binuksan ang hindi natapos na variety show. Kumakain habang nanonood. Kakatapos ko lang kumain ng almusal. Nahiga na naman ako sa kama. Talagang masarap ang mga araw na kumakain at nahihiga. Nagsuka ako ng hangin. Napansin ko na ang computer desk ay nasa kama. Binuksan ko ang computer at nagsimula na naman sa laban sa mga hari. Ngunit mas kaunti ang mga taong online ngayon. Ang mga avatar ng mga kadalasang naglalaro ay kulay abong lahat. Bagamat hindi pa kami nagkikita. Madalas naman kaming naglalaro ng mga laro. Umaasa pa rin akong lahat sila ay magiging ligtas. Hanggang tanghali, binuksan ang kurtina. Masyadong maliwanag ang araw sa labas. Mas mabagal na kumilos ang mga zombie sa ibaba. Mukhang naapektuhan pa sila ng sikat ng araw. Mukhang hindi naman dumami. Makakapagluto na ako ng tanghalian ng walang alalahanin. Hindi naman matagal ang mga gulay sa refrigerator. Kaya't magsasangkot sa ako ng itlog na may spinach. Magsasangkot sa rin ako ng karne na may siling pangsigang. Nang makita ni Dad ang spinach, naisip ko ang mga alaala ng pagkabata. Talagang napakatumpak ng puting bibig na berde na loro sa GA Fair Princess. Ang E-City ay isang lungsod na mahilig sa maanghang.
Madalas niluluto ng nanay ko dati ang ginisang baboy at berdeng sili. Masarap siyang ulam, lalo na noong bihira akong magluto dahil sa trabaho. Ngayon, marami na akong oras para mag-eksperimento sa pagkain. Hindi sa pagmamayabang. Pero mukhang may talento talaga ako sa pagluluto. Nakakain ako ng 2 malaking mangkok ng kanin. Parang nabuhay ulit ako. Nagpahinga ako ng 1 oras. Nagsimula akong mag-jogging sa treadmill. Ilang minuto pa lang ito. Nagsimula na akong humingal. Lalo nitong pinatibay ang aking determinasyon na mag-ehersisyo. Kung totoong may zombie na humahabol, hindi pa ako nakatakbo ng 2 hakbang tapos na ako. Nakatakbo ako ng kalahating punto. Talagang hindi ko na kaya. Nang hindi pa nawawala ng tubig. Nagmadali akong maligo. May oxygen ang mga isda sa aquarium. Masaya silang namumuhay. Nagtapon ako ng ilang isdang pagkain. Lahat ng maliliit na isda ay nagsimula ng pumunta rito. Talagang maganda ang mga nakatipong pagkain. May unan sa ilalim ng hawla ng kuneho. Hindi pa ito nalinis sa loob ng 2 araw. Puno na ito ng dumi. Nasipsip na rin ng dumi ang ihi. Tama lang para gawing organikong pataba sa mga gulay. Gamit ang pala, kinolekta ko ang dumi mula sa ilang kulungan. At inilagay ito sa fermentation barrel sa rooftop. Bagamat mas ligtas na ang bawat palapag, maaaring umakyat pa rin sa elevator. Hawak ko ang mga kagamitan at binuksan ang control box. Hinila ko ang mga wire ng elevator buttons mula 28D floor pataas. Kaya hindi ito makikita mula sa labas. Kahit na may paraan ang ibang tao na makapunta sa ibang palapag. Hindi nila maipindot ang mga buton mula 28D floor pataas. Mas ligtas ako sa 32D floor. Isang unit bawat elevator ay may fire escape. Kaya pinagsarado ko ang mga pinto ng fire escape mula 28D floor pataas. Maganda ang mga materyales na ginamit sa pagtatayo ng komunidad na ito. Matibay din ang pintuan ng pasilyo. Maaari itong unlock mula sa loob. Mahirap din itong basagin mula sa labas. Nasa ilang palapag tayo ngayon. Ganap na hiwalay ito sa ibaba. Talagang may mga zombie sa ibaba. Nasa itaas ako. Walang naganap na zombie siege. Ang mga zombie sa ibaba ay patuloy na naglalakad ng walang direksyon, sobrang init. Kahit na naka-aircon. Pero masyadong mainit pa rin sa bahay. Wala akong ganang kumain. Kaya't sa gabi, nagluto ako ng itlog na itim at tofu. Nagluto ako ng sabaw na maasim para makakain. Habang kumakain ako, may ingay na nagmumula sa ibaba. Isang grupo na nakasakay sa mga motor. Mukha silang mga siga. Pasok sila sa compound na parang walang pakialam. Kasama nila ang isang babaeng tinatawag na red hair. Pulang-pula ang buhok niya. Nakamaikling palda na kita ang balat. Puro zombie sa labas. Hindi ba sila natatakot? Tulad ng inaasahan. Dahil sa pagdating nila, ang ingay ng motorsiklo ay nakaakit ng mga zombie na pagala-gala sa loob ng compound. Yung nasa unahan may hawak na pamalo. Diretsong sumugod at malakas na pinukpok ang ulo ng zombie. Talagang malakas ang tama niya. Diretsong pinaputok ang ulo ng zombie. Hindi nagpapatalo ang mga lalaki at babae sa likod. Nagsimula silang makipaglaban sa mga zombie. Mukhang may karanasan sila sa pagpatay ng mga zombie. Agad na may isang tao na nakapansin na hindi nakasara ang pinto ng unit sa gusali 2. Isang grupo ang nagmadaling tumakbo papunta roon. Isinara nila ang pinto ng unit. Nagsimula ang grupong ito na sumigaw sa saya. Parang isang grupo ng mga desperado. Siksik sa populasyon sa lungsod G. Tingnan ang pinakabagong balita ngayon. Maraming tao dito ang na-infect na. Naging zombie na. Tinatayang naagaw na ng mga nakaligtas ang mga rekurso. Itong mga batang pasaway. Malamang ay mga nagnanakaw ng rekurso. Sa kabila ng lahat, isang liblib na komunidad. Kaunti ang mga tao na dumarating. Kaya mas marami ang makukuha ng mga supply. Noong nakaraang gabi, pagkatapos ng pamilya sa gusali 2 na tumakbo palabas. Lahat ay nasa bahay at hindi makalabas. Ang pinto ng unit sa gusali 2 ay hindi nakasara. Sila ay kumakatok sa bawat palapag. Gamit ang malaking itak upang basagin ang pinto. Naakit ng ingay ang lahat ng mga zombie papunta roon. Hindi natin nakikita ang nangyayari sa loob dahil may pader. Pero laging may pinto, na hindi naman ganoon katibay. Sa klase ng ginagawa nila, malamang may mabubuksan na pinto. Pagkalipas ng kalahating oras, biglang bumukas ang pinto ng unit 2. Yung grupo ng mga batang salbahe ay lumabas. Kasunod nila ay isang matandang lalaki na talagang nagbago na. Kilala ko yung matanda. Siya ang asawa ni Tita Wang. Dati sa tea house sa komunidad. Nakapaglaro pa ako ng chess sa kanya. Mukhang talagang nag-i-evolve ang mga zombie. Yung mga zombie na palaging naglalakad sa labas. Nakapasok na sila sa building 2. Mas delikado ang mga tao sa building 2. Buti na lang at ang building 4 kung saan ako nakatira. Mahigpit na nakasara ang pintuan ng unit. Nagdarasal lang ako na walang nahawa sa loob ng building. Kahit hindi makakyat ang mga zombie sa pinakataas. Pero gumagala sila sa ibaba. Kaya mas mag-iingat ako habang nasa bahay. Ang palabas na ito ngayon ay nagpadagdag ng aking pag-iingat. Hindi na ako makapaghintay sa lungsod. Kaya't mas maraming tao ang pupunta sa paligid upang umiwas sa mga zombie at maghanap ng mga supply.
Hunyo 30, 2025, madilim. Pumasok ang grupo ng mga salot sa komunidad at nahawahan. Dumarami ang mga zombie sa ibaba. Tumaas ang kanilang kakayahang kumilos. Nagsimula na ang ebolusyon. Ngayon ay umuulan ng malakas. Mabuti na rin, hindi na kailangang diligan ang mga gulay sa rooftop. Tulad ng dati, inalis ko ang takip ng ilaw at tumingin sa labas. Isang bahagi ng mga zombie ay talagang nagtatago sa ulan. May ilan na pumasok sa gazebo at nakatayo lang. Pati sa pasilyo ng parke ay puno ng mga zombie. Parang dati, puno ng mga tao na nagpapahinga. Tulad ng mga lolo at lola. Kahit na sila rin ang mga lolo at lola ngayon. Pero nakakatakot din yung mga pulang mata na nakatitig sa'yo. Agad akong nagsuot ng raincoat. Nakabawa ko papunta sa rooftop para buksan. Ang takip ng balde ng tubig. Sobrang lakas ng ulan. Hindi magtatagal ay mapupuno rin ito. Buti na lang mataas ang pader ng rooftop. Kahit nakayuko, hindi ito makikita mula sa labas. Ang lakas ng ulan. Walang takot na may gumamit ng drone para mag-scout. Pero kung maaraw at bigla kang lumabas, may panganib pa rin sa rooftop. Pag-usapan na lang natin mamaya. Kumain muna tayo ng agahan. Nagluto ako ng mga dumpling na may palaman na baboy at mais. Ang matatamis na butil ng mais ay sumasabog sa bawat kagat. Kagabi pa niluto sa rice cooker ang lugaw na may white fungus. Mas lalo pang naging malinis at matamis ang lasa nito. Pagkatapos kumain ng almusal, hindi na pwedeng magpahinga lang ngayong araw. Kailangan pa ring magtrabaho. Naalala ko noong pumunta ako sa digital store para bumili ng cellphone at computer. Nasa pagpapakilala ang boss sa isang babae tungkol sa wireless camera. Iniisip na hindi ligtas ang mga babae na mag-isa sa bahay ngayon. Kaya bumili rin ako ng 2 maliit na camera na pwedeng ikutin at makipag-voice chat sa labas ng lente. Ngayon ay nagagamit na ito. Pagkatapos tumila ang ulan, sinimulan ko ng mag-install. Sa rooftop, humanap ng mas discreet na lugar. Install ang kamera sa isang magandang anggulo. Ikonekta ito sa computer system. Sundin ang mga tagubilin para sa pagkonekta. Maari ring ikonekta ang cellphone. Maaaring buksan anumang oras. Makakatipid pa sa kuryente at internet. Hindi naman dahil natatakot tayong makita ang mga gulay sa bubong. Siyempre, mas marami ang matatanda sa komunidad. Maraming tao ang nagtatanim ng gulay sa rooftop. Pero sa ganitong paraan, mapapansin agad kung may paparating na rescue helicopter o rescuers. Ikatlong araw na ito ng zombie outbreak. Wala pang tigil ang tubig, kuryente o internet. Ang mga supply ng lahat ay sapat pa para sa ilang panahon. Wala pa ring balita tungkol sa bakuna. Ngunit kung hindi mo ito makokontrol, hanggang sa wala nang makain, maraming tao ang mapipilitang gumawa ng panganib. Lumabas upang maghanap. Nang walang ginagawa sa hapon, binuksan ko ang isang api. At nakita ko ang tungkol sa pagsabog ng mga zombie 3 araw bago. Ano ang gagawin mo? Talagang ito ay ginawa para sa akin. Walang magawa. Kaya't sumulat na lang ng sagot. Sa wakas, totoo at hindi totoo ang mga sagot na ito. Maraming tao ang titingin dito bilang nobela. Walang takot na maihayag ang anuman. Nagsusulat ng may sigla hanggang gabi. Matagal lang puno ang tangke ng tubig sa itaas. Kaya't umakyat sa itaas at isinara ang takip. Kunin ang mga baboy, sausage, hipon at isda mula sa refrigerator. Maghanda para sa isang barbecue. Umuulan sa labas. Nasa loob ng bahay, nagba-barbecue. Talagang masarap. Hello sa lahat, ako ang inyong video blogger. Pumunta rin ako sa balcony para pumitas ng 2 sariwang lechugas. Nagtanggal ako ng ilang bawang. Kumain ng karne, huwag kumain ng bawang. Kulang ang lasa ng kalahati. Dahan-dahang natapos ang hapunan. Kumuha ng merienda. Naghahanda ng manood ng serye. Biglang may nagpadala ng mensahe sa grupo. Anonymous 07. May umaakyat sa likod ng gusali isa sa timog. Agad akong kumuha ng binocular na may night vision. Mula dito, tamang-tama ay makikita ang timog ng building isa. Timog na nakaharap sa araw. Maraming bahay ang may mga proteksyong bintana. At mga air conditioning unit. May isang tao na nakasuot ng itim, na may dalang bag na umaakyat pataas. Mukhang sanay na siya. Mabilis siyang umakyat sa bintana at sa labas ng pader. Umakyat siya sa ilang gilid at nakarating sa ika-6 na palapag. Ang ika-7 palapag ay isang bukas na balkonahe. Walang nakalagay na proteksyon sa bintana. Tama nga. Agad na tumalon ang 2 tao sa balkonahe. Biglang nag-on ang ilaw sa loob ng bahay. Isang tao na may hawak na kutsilyo ang nakatayo sa balkonahe at nakatingin sa 2 tao sa loob ng sala. Si Wang Jiangwo, ang may-ari ng supermarket sa komunidad. Madalas akong pumunta roon para kumuha ng mga padala. Mayroon din siyang 2 anak. Mukhang hindi ito ang unang pagbisita ng 2 ito. Maaaring ang gusaling ito ay paborito ng mga magnanakaw. Ang maliit at payat na tao ay kumuha ng pang-ukit mula sa bag. Ang matangkad na may peklat ay maihawak na kalahating metrong panggupit. Ang payat na unggoy ay malakas na tinaga ang salamin ng pinto gamit ang pang-ukit. Mabilis na nagkaroon ng maraming bitak sa salamin ng pinto. Si Wang Jiangwo ay isang mahina na lalaki. May hawak lamang na isang kutsilyo. Kung ikukumpara sa 2 handang magnanakaw, napakahirap na mapanatili ang sarili.
Lalo na't may dalawa pang bata sa bahay. Kapag kumukuha ng padala sa supermarket, madalas kong nakikita ang anak nila na nakaupo sa supermarket at nag-aaral. Si Wang Yutong ay sweet na tinatawag akong ate. Tutulong ba o hindi? Kahit na sinabi na sa simula na dapat ay magpakatatag at huwag ipakita ang sarili. Ngunit ako na nawalan ng mga magulang. Ayaw kong makita na ang dalawang bata ay nawalan ng ina at nawalan pa ng ama. Lalo na't ang dalawang bata ay walang proteksyon ng ama. Hindi alam ng dalawang magnanakaw kung ano ang kanilang magagawa. Hindi ito mga zombie. Marahil may paraan pa para makatulong. Ngayon madilim na. Walang makakakita. Ang salamin doon ay malapit ng mabasag. Agad akong kumuha ng drone na naihanda ko dati. Gumamit ako ng isang itim na sako na may butas at nilagyan ng kaunting harina. At isinabit ito sa ilalim ng drone. Pumunta sa bintana ng ika-28 palapag. Hindi ako masyadong sanay sa paghawak ng itim na drone. May dalang sako ng harina ang drone. Papalipad-lipad ito palabas ng medyo alanganin. May takip ng dilim ng gabi. Hindi halata ang drone. May butas na sa salamin doon. Hawak ni Wang Jiangwo ang itak sa may butas. Doon sila nagkakatitigan ng payat na unggoy na may dalang pambutas. Isang hampas lang ng may peklat, nabuksan na ang butas gamit ang itak. Agad na lumipad ang drone sa tabi ng dalawang tao. Ang tunog ng umiikot na propeller ay nakakuha pa rin ang atensyon ng dalawang tao sa tahimik na gabi. Luminga ang dalawa patungo sa drone. Sabi nga, mabilis ang lahat. Inililipad ko ang drone na pakaliwa at pakanan. Mabilis na tumagas ang harina mula sa maliit na butas ng bag, na tumama sa ulo ng dalawa. May mga harina ring pumasok sa mga mata ng dalawa. Pareho silang nag-aagaw sa kanilang mga mata. Nakita ni Wang Jiangwo na may tumutulong. Agad siyang lumabas mula sa pinto. Hinampas niya ang payat na unggoy gamit ang kutsilyo. Ang payat na unggoy na nag-aagaw sa kanyang mga mata ay hindi nakapag-react. Nasa balikat na niya ang kutsilyo ni Wang Jiangwo. Nakareact si Scar. Kinuha ang panggupit at tinaga si Wang Jiangwo. Nakareact si Wang Jiangwo. Lumiko siya at umiwas. Nakaiwas siya sa talim ni Scar. Patuloy ko ring pinapagana ang drone. Patuloy na nagbubuhos ng harina sa dalawang tao. Si Wang Jiangwo ay may suot na salamin. Ang harina na lumipad patungo sa kanyang mga mata ay naharang sa labas ng mga mata. Parehong natakpan ng harina ang mga mata ng dalawang lalaki. Bigla silang naging mahina. Si Wang Jiangwo ay tumaga sa braso ng lalaking may peklat. Biglang nahulog ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Sa oras na ito, ang kanyang 10 taong gulang na anak na babae, na si Wang Yutong ay tumakbo papunta sa kanya na may dalang mop. Kahit na natatakot siya. Pero nang makita niyang mag-isa si Papa sa labas, naging matapang siya at tinulungan si Papa. Hindi siya matangkad. Ginamit niya ang mop para atakihin ang mga binti ng dalawang tao. Walang direksyon, basta hampas lang. Sinamantala rin ni Wang Jiangwo. At itinulak ang dalawang tao papunta sa gilid ng balkonahe. Ang ingay ng labanan sa itaas ay mabilis na. Naakit ang mga zombie sa ibaba. Nagtipon sila sa baba ng gusali. Diretsong itinulak ni Wang Jiangwo at Wang Yutong si Scar pababa. Agad na sumunggab ang mga zombie kay Scar. Pagkatapos ng ilang malalakas na sigaw, biglang tumahimik. Halatang natakot si Skinny Monkey. Handa na siyang magmakaawa kay Wang Jiangwo. Pero puro zombie ang nasa labas. Gusto mong protektahan ang pamilya mo. Kaya hindi natin siya pwedeng palampasin. Kahit anong pagpupumiglas ng sugatang si Payat, wala rin siyang magagawa. Agad siyang itinulak ni Wang Jiangwo pababa. At mabilis na wala ang ingay. Agad niyakap ni Wang Jiangwo ang natatakot na si Wang Yutong at pumasok sila sa kwarto. Bago pumasok, tumingin pa siya sa drone. Tumango ang direksyon bilang pasasalamat. Agad na namatay ang ilaw sa loob ng bahay. Kontrolado ko rin ang drone na bumalik. Sa pag-iisip, medyo impulsive ako ngayon. Kung may makakita na lumipad dito mula sa ika-28 palapag, kailangan kong maging mas maingat sa susunod. Hulyo 1, 2025. Pangalawang pagkakataon na may pumasok sa komunidad. Hindi na lang mga zombie ang kumakain ng tao. Lahat ng tao ay pumapatay ng zombie. Dahil sa mga yaman, nagsimula na ring pumatay ang mga tao sa isa't isa. Ilang araw din kaming tahimik. Wala nang ibang taong pumapasok sa aming lugar. Sa bahay, kumakain lang ako o natutulog. O kaya ay naglalaro ng mga electronic na gamit. Noong ika-8 araw, nag-toothbrush ako. Puno pa ng bula ang bibig ko. Habang kumukuha ng tubig, napansin kong humina ang agos. Agad kong nilunasan ang bibig ko. Pinuno ko ng tubig lahat ng balde at palanggana sa bahay. Tama nga, hindi pa nagtatagal. Tuluyan nang nawala ang tubig. Agad kong siningil ang lahat ng kailangan sa bahay. Na-charge. Kapag huminto ang tubig, malamang huminto na rin ang kuryente. Sa ika-10 araw pagbangon ko, naghanda akong i-refresh ang mga bagong balita. Ngunit ang interface ay patuloy na umiikot. Nakita kong sabay na nawala ang kuryente at internet. Buti na lang, puno na ang na-charge na kuryente. Noong binili ko ang mobile Wi-Fi data package, yung pinakamalaki ang kinuha ko. Basta may laman ang charging case. Gumagana ang device na parang router din. Nagpapadala ito ng Wi-Fi signal. Yung mga cellphone, tablet at computer.
Diretsong makakakonekta sa Wi-Fi at magagamit na. Pero hindi pa natin alam kung kailan babalik ang kuryente. Hindi basta-basta pwedeng gamitin ang mobile Wi-Fi. Buti na lang marami akong na-download dati. Sapat na ito para mag-enjoy ako ng matagal. Sa mga nakaraang araw, puro maaraw. Nagtatrabaho ng maayos ang solar panel. Para makatipid sa kuryente. Hindi ko binuksan ang aircon. Isang fan lang ang nakabukas. Mukhang hindi kasing init ng mga nakaraang taon ang tag-init na ito. Kung hindi, mababaliw ako sa bahay at magkakapantal pa. Buksan ang kisis. Nakita ko sa rooftop, ang talong at sili ay marami ng hinog. Umakyat ako para pumitas ng ilan. Kinuha ko ang giniling na karne sa ref. Magluluto ako ng giniling na karne na may talong at tiger skin na sili. Magbubukas pa ako ng isang bote ng Sprite, ang sarap. Pero kulang pa ng kalahating pakwan. Ngayon, hindi ko alam kung makakakain pa ako. Ang mga zombie sa ibaba ay hindi pa nakakakain. May ilan na umalis na sa komunidad. Nang madilim na, may tao na nagmaneho palabas ng komunidad sa dilim. Mukhang may mga tao nang kulang ang pagkain. Kung hindi sila magtatangkang umalis dito. Bago matulog, nag-online ako para tingnan ang mga pinakabagong balita. Hindi lang ang ilang mga kalapit na lungsod. Pati ang lungsod ng Beijing ay nahulog na. Marami ring mga sundalo ang nahawaan. Hindi na kayang kontrolin ang Beijing. Huwag nang banggitin ang lungsod Yi na isang third tier na lungsod. Naglabas din ng bagong abiso ang pamahalaan ng lungsod. Sinasabing magkakaroon ng airdrop ng mga supply. Bukas ng umaga ay ibabagsak na ito. Maghintay na lang tayo ng tahimik hanggang bukas. Tiyak, kinabukasan ng umaga. Naririnig ang ingay ng helikopter sa labas. Ang mga nasa eroplano ay nakasuot ng proteksyon. Nagpapababa ng mga kahon isa-isa. May maliliit na parachute ang mga kahon. Mabilis na nakarating sa iba't ibang bahagi ng komunidad. Pero sa labas ng malaking syudad, patuloy pa rin ang pag-ikot ng mga bangkay. Walang sinuman ang naglakas loob na kumuha ng mga supply. Ngunit mukhang hindi naman kalakihan ang kahon. Ang pagkain sa loob ay baka hindi rin tumagal ng ilang araw. Dito, puno pa ang mga supply ko. Walang kakulangan. Ngunit may ilan nang hindi na nakakayanan. Sa gabi, mas mabagal ang galaw ng mga zombie. Maraming naglakas loob na kumuha ng kahon. Nang bumangon ako sa umaga, wala nang mga airdrop na supply sa lupa. Mahalaga ang pag-aalaga sa basura kapag matagal nang nananatili sa bahay. Kaya't mahalaga ang tamang paghawak sa basura. Ipinagsama ko ang mga bagay na pwedeng gawing pataba sa fermentation barrel. Pagkatapos ng fermentation, maaari na itong gamitin bilang pataba. Ang mga tuyong basura ay inilagay sa malaking garbage bag. Ang mga basang basura ay hinalo sa activated carbon at inilagay ng magkasama. Ngunit kahit anong gawin sa tag-init, pagkalipas ng ilang araw ay magkakaroon pa rin ng amoy. Hindi ako nagdalawang isip na binuksan ang pinto ng ika-29 na palapag. Hindi pa ito na-renovate. Semento pa ang sahig. Ipinaghiwalay ko ang basurang tuyo at basa sa dalawang silid. Naglagay din ako ng ilang activated carbon sa sahig. Sa loob ng 1-0 araw kahit may araw at ulan. Ngunit sa ganitong paraan, sa pangkalahatan, wala pang amoy na pumasok sa bahay. Naayos ko na rin ang mga bagay sa bahay. Sa pangkalahatan, sapat na ang mga bagay na kakailanganin. Sa ganitong taas ng palapag, walang makakapag-akyat dito. Talagang makakapagpahinga ako ng walang alalahanin. At ganito na ang naging buhay ko sa loob ng kalahating buwan. Minsan may mga tao sa komunidad na umaalis gamit ang sasakyan. Isang beses nagbigay ang gobyerno ng mga supply sa pamamagitan ng airdrop. Ngunit hindi ito sapat. May mga chismis na kumakalat online. Na ang virus ng zombie ay isang beweyapon na ginawa ng bansa si. Hindi lang inaasahan na ito ay nakalabas. Ngayon, umuunlad ang teknolohiya. Lahat ay nagiging mataas ang teknolohiya. Bagaman may ilang agwat. Pero sa digmaan, pareho tayong nasasaktan, 1,000 kaaway ang pinapatay, pero 800 sarili ang nawawala. Lahat ng bansa ay nag-aaral ng bioteknolohiya. May mga nagsasabi na sa ikatlong digmaang pandaigdig. Ang gagamitin ay hindi na mga rocket, missile, o mga sandatang nuklear, kundi mga kemikal at biological na armas. Tulad ng ipinakita sa pelikulang Resident Evil. Lilikha ng isang virus na walang sinuman ang may panlaban. Napakalakas ng pinsala at pagkalat nito. Mula pagkabata, interesado ako sa biolohiya. Pumili ako ng kursong bioteknolohiya sa kolehiyo. Nagtatrabaho rin ako sa isang pabrika ng biopharmaceutical. Hanggang sa lumitaw ang virus na ito. Napakakaiba. Maraming masamang record ang bansa. Umaasa silang magpasimula ng digmaan sa ibang mga bansa upang magbenta ng mga armas at makakuha ng malaking kayamanan. Ang kanilang bioteknolohiya ay nasa unahan din. Na lumilikha ng virus ng zombie. Para sa kanila, marahil ay hindi mahirap. Ngunit ang virus ay nagbabago. At mahirap itong kontrolin. Marahil nais nilang lumikha ng nagbenta ng mga sandatang biological para sa malaking halaga. Ngunit pagkatapos na mailabas ito, hindi na nila ito makokontrol. Sa loob ng 1 buwan na ito, malaki na ang naging pagbabago ng mga zombie. Kitang-kita na ang mga ngipin ay tumulis. At ang mga kuko ay humaba. Hindi na rin bumabagal ang kanilang galaw sa harap ng maliwanag na ilaw. Ang magandang balita ay, sa ngayon,
Pangunahing na ipapasa ito sa pamamagitan ng kagat at laway. Hindi pa ito nag-evolve para maging airborne. Ang mga taong may stock ng supply sa bahay ay hindi basta-basta lalabas. Ang mga lumalabas para maghanap ng supplies. Kung malas sila, nagiging zombie rin sila. Sinubukan ng ilan na umalis ng subdivision habang madilim pa. Karamihan sa kanila ay maswerte at nakalabas, pero hindi alam. Kung susunod ay ganoon pa rin ang kanilang swerte. May ilan ding malas na habang sumasakay ng kotse, ay nakalikha ng ingay at kinain ng mga zombie. Mahigit kalahating buwan na silang walang sariwang pagkain. Wala na silang pagkakataong maging zombie. Direkta silang nilamon hanggang sa maubos. Mukhang hindi na maraming tao sa komunidad. Maraming matatanda ang unang nagbago. Kakaunti na rin ang mga kabataan, umalis na ang ilan. Wala nang anumang bagong balita sa grupo. Tahimik pa rin ang komunidad. Paminsan-minsan, may makikita kang ilaw na nakasindi sa isang gusali. Talagang nakabuti ito sa akin. Hindi na ako kailangang maging sobrang maingat tulad ng dati. Paminsan-minsan, pwede pang buksan ang mga kortina para makapasok ang araw sa loob. Buksan ang bintana para makakuha ng sariwang hangin. Marami na ring mga gulay sa rooftop balcony ang hinog. Makikita ito sa pamamagitan ng kamera. Kapag maganda ang panahon, pwede nang umakyat para mamitas. Sa mga pinakahuling obserbasyon, walang ibang tao sa komunidad na nagmamaneho ng drone. Mas kampante na akong umakyat sa rooftop. Minsan pa nga, naglalagay ako ng upuang pahiga para magpaaraw. Kapag matagal kang hindi naarawan, kahit na umiinom ka ng calcium at nag-ehersisyo, parang hindi pa rin ganun kalusog ang katawan mo. Kahit mag-isa ako at malungkot. Kumpara sa mabuhay, hindi na ganoon kahalaga ang ibang bagay. Ayaw talagang kainin ng pamilya ang mga kuneho. Tinitingnan silang masigla at masaya. Kaya't alagaan na lang natin sila. Pero lumaki na ang mga isda. Sa mga nakaraang araw, nahuli ko ang isang isda para sa maasim na isdang ulam. Ganito ang tahimik na paglipas ng mga araw. May mga tao ring dumaan sa komunidad para maghanap ng mga supply. Ngunit kakaunti na lang ang mga tahanan sa komunidad ang may tao. Wala rin akong nahanap. 22, 41, 15 pinakahuli, natagpuan pa rin nila ako sa gusali. Pinakahuli, natagpuan pa rin nila ako sa gusali. Buti na lang, sa simula pa lang ay nalock ko na ang mga pinto sa ibabang palapag. Kahit anong katok nila, hindi nila nabuksan kaya umalis din sila. Mabilis lang lumipas ang tag-init. Maikli lang ang tag-init ngayong taon. Buti na lang, nakahanda na sa bahay ang mga jacket at electric blanket. Wala nang paraan para magtanim ng gulay sa rooftop. Yung nyebe na bumagsak kamakailan ay pumatay sa mga halaman sa rooftop. Buti na lang at nailipat ko na ang ilang kahon ng lupa. Nagtanim ako ng sibuyas, bawang, cilantro, spinach, at lettuce. Nilagay ko ito sa loob ng bahay. Ngunit dahil malamig din sa loob, hindi kasing ganda ng dati ang paglaki ng mga gulay. Pero ngayong taglamig, nakakakain pa tayo ng mga sariwang gulay. Masasabi ng maganda na ang buhay natin. Sa taglamig, kulang ang sikat ng araw. Mas nakakatipid kami ng kuryente sa bahay. Buti na lang at hindi malakas sa kuryente ang electric blanket. Bago pa sumiklab ang outbreak ng mga zombie. May central heating pa ang compound tuwing taglamig. Ngayon, tanging panginginig na lang ang aasahan. Walang anuman. Nakahiga lang ako sa kama at nanonood ng mga na-download kong palabas. May ilan na paulit-ulit ko nang napanood. Kapag malamig, ayaw kong gumugol ng maraming oras sa pagluluto. Kadalasan, kumakain ako ng maanghang na hotpot o malatang. Kakaunti pa lang ang nagamit kong mga pagkain sa bahay. Sapat na ito para sa akin na mag-enjoy sa susunod na ilang taon. Dahil maayos ang pagkakaayos ko sa mga basura dati. Walang espesyal na amoy na umaabot mula sa ibaba. Sa unang taon matapos ang pagsabog ng mga zombie, malubha ang naging pinsala ng bawat bansa. Sa ikalawang taon, kakaunti na lang ang mga nakaligtas sa buong mundo. Sa tag-init ng ikatlong taon ng pagsabog. Sa wakas, may magandang balita. Matagumpay ang pagbuo ng bakuna sa aming bansa. Ngunit nasa yugto pa rin ito ng klinikal na pagsubok. Dumating ang magagandang balita mula sa ibang mga bansa. Noong umaga ng ikatlong taon sa Taglagas, nangangalap ako ng mga dalandan na itinanim ko. Bigla, pumasok ang ilang armored vehicle sa komunidad. Agad na bumaba ang isang grupo ng mga nakasuot ng uniforme. Si Chen Feng ay may hawak na baril. Mabilis niyang tinapos ang mga nawalan sa komunidad. Sumigaw siya gamit ang malaking megaphone. May mga nakaligtas pa ba? Wala na kayong dapat ikatakot. Nakaimbento na kami ng bakuna. Kung may tao pa sa bahay, ilabas ang isang pirasong pulang tela sa bintana. Bagamat masaya ako, nananatili akong nagdududa. Hindi ko agad inilabas ang tela. Inulit ng tao na may hawak na megaphone si Chen Feng ng ilang beses. Hindi nagtagal, may tao na sa ika-12 palapag ng isang gusali, na naglabas ng isang piraso ng pulang tela. Mabilis na sumunod ang iba pang mga gusali na naglabas ng 2 piraso ng pulang tela. Nang makita ang pulang tela, may isang EC, na nakasuot ng puting coat na bumaba mula sa sasakyan, na may dalang kahon, na pumunta sa mga gusaling naglabas ng pulang tela. Nakatutok ako sa loob ng gusali gamit ang teleskopyo. Ang mga sundalo sa ibaba ay nananatiling nakatayo at hindi kumikilos. Walang narinig na tunog ng laban mula sa itaas.
Mabilis na bumaba ang mga tao mula sa itaas kasama si Ilse. Sue! Sinasalubong nila ang kanilang mga braso. Punong-puno ng saya habang nagyayakap sa ibaba. Mukhang totoo nga na may mga sundalo na dumating para iligtas kami. Agad kong kinuha ang inihandang pulang tela at iniunat ito. Mabilis na umakyat si Ilse. Sue at binakunahan ako. Sinabi pa ni Ilse, Sue sa akin, na hindi kami tatalikod sa sinuman. Salamat sa inyong pagtitiyaga. Iyon ang unang pagkakataon kong bumaba sa loob ng halos 3 taon. Napakaganda ng sariwang hangin sa labas. Mabilis na nabakunahan ang lahat ng mga nakaligtas sa bansa. Nagtatrabaho rin ang gobyerno sa paggawa ng isang ibang virus laban sa mga zombie. Immune ang tao sa virus na ito. Ngunit ang mga zombie ay mabilis na mamamatay pagkatapos mahawaan. Noong taglamig ng 3 taon, halos naubos na ang mga zombie sa buong mundo. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ng lahat. Ngunit pagkatapos ng karanasang ito ng zombie crisis, napakalaki ng pagbaba ng populasyon. Maraming patakaran ang ipinatupad ng bansa upang hikayatin ang lahat na magpakasal at magkaanak. Nahanap ko na rin ang isang bagong trabaho. Nang bumaba ang populasyon, dumami rin ang iba't ibang benepisyo. Hindi na rin gaanong mahirap ang trabaho. Wala rin akong boyfriend. Kapag walang ginagawa, nandito lang ako sa bahay. Naglalaro ng sarili kong laro sa bahay. 7 taon matapos ang mga zombie. Nag-resign ako sa trabaho. Naghahanda na akong maglakbay sa iba't ibang bansa. Noon, akala ko ay ganito na lang ang buhay. Ngunit ngayon, mayroon na akong mas maraming oras. Gusto kong maglakbay sa buong mundo. Tumingin ng iba't ibang tanawin. Ang ilang taon niyang pagstay sa bahay ang nagpaunawa sa akin. Habang buhay pa tayo, gawin na natin agad ang mga bagay na gusto natin gawin. Sa 10 taon, nakilala ko ang isang kaibigan na talagang nakakakwentuhan ko. Naglakbay kami ng magkasama. Nakita namin ang maraming magagandang tanawin. Patuloy pa rin ang buhay. Dumating na rin ang pag-ibig ko.